Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Minsan pa po, mahal na Panginoon sa iyo, dakilat makapangyarihan pangalan. Kami po ay nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapaabot ng aming dakilang pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin, namin minamat, ginagalang ng mahal na pastor. Minsan pa, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon Sus. Hallelujah. Sayang mula sa opening prayer, sa joyful song, sa mga buhay na patotoo, na nagsilbing kalakasan ng bawat isa sa mga bahagi ng pag-aawitan, special number, mahal na Panginoon, umabot sa trono na iyong biyaya sa pagbibigay na sa susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Minsan pa, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, gamitin mo po ang mga labing ito, mahal na Panginoon, lagyan mo po ng iba yung karunungang kalaman, mahal na Panginoon, ng aking puso, mahal na Panginoon, na makaabot sa trono ng iyong biyaya at maging malinaw sa bawat pandinig ng bawat makakapakinig ng iyong mga salita. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa unang panalangin namin minamat kagalang-galang ng mahal na pastor, Honorable Pastor Will Estrada Almeda, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of unbeliefs, cast out right now in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Minsan pa po, mahal na Panginoon, ako po ay nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po pa rin ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang tao ng Diyos na ginamit para sa ating kaligtasan, ang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po'y na patuloy nating inaalala ang kabutihan, aral, pangangalaga, pagtuturo, pagpapagal ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda, dearest Mama. Ako rin po'y bumabati sa aking beloved wife, Mami, sa aking mga anak na narito, Matt, Princess, at sa lahat po ng ating mga beloved co-workers na narito, co-preachers na narito po, sa lahat po ng ating mga mahal na mga elders of the church, sa lahat po ng ating mga choir members, instrumentalists, sa lahat po ng ginamit sa pagkakaisa ng banal na gawain ito. Purihin natin at mahal na Panginoon, at welcome din po natin ating mga baguhan, ng mga kapatiran na naririto. Purihin po natin ang mahal na Panginoon at welcome po kayo sa ating banal na gawain. Amen. Pangalawa, ako'y bumabati ng happy 36th church anniversary ng ating pong gawain dito sa Pampanga. Lubos talaga po pinagpala ang Pampanga. Matagal na rin po kami talagang dito kami halos palagi nung araw, mga minamahal, diyan sa Lunak po, mahal Pinoy. Talagang pong pinagpala po ang lugar na ito. Amen. Hallelujah. Sa ating pong pag-aaral, kanina, doon lang sa huling awit nung sa choir, yung thanks for giving to the Lord. Ako man ay nagpapasalamat sa nagpatuloy na nagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil kung wala nagpatuloy, baka ako, hindi rin ako naligtas. Kaya ako ay nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat sa lahat na nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo'y nakikita natin, mga minamahal, ang ating kung hindi tayo nagpapatuloy sa ating gawain, hindi natin nakikita mga buhay na patotoo. Mga buhay na patotoo na maririnig natin ang bawat mga kanilang mga sinasaad, mga kagalingan, pagbabago ng buhay, kagalingan, pagpapala, yung freedom sa drug addiction, freedom from alcoholism, freedom from slavery of sin. Marami tayong pinagpapasalamat, mga minamahal. Isa na rito, mahal na Panginoon, sabi nga po natin, ang pag-aralan natin dito ay ang bawat puso ng tao. Ako po ay nagpapasalamat kanina dahil sabi ko sa aking beloved wife, Mami, mukhang hindi na ako magpipreach dahil more than enough na yung kanya pong pagsasalita kanina. Damang-dama natin ang banal na Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon. At alam ko sa bawat isang naririto, alam nyo, galing lahat sa puso ang mga salitang ito. Ganon din, ang sabi nga, ang bawat sa isa sa atin ay may mga puso.
Sabi nga, ang puso, ayon sa banal na kasulatan, ay nagsasaad ng pagmamahal, kaalaman, at pangunawa. Affection, wisdom, and understanding. Ito daw ang nasa sentro. Sabi nga, pag pinag-uusapan natin ay puso, it is in the center of everything. Pag may magandang lugar sa isang probinsya o isang bansa, ang sasabihin nila, the center of that city, the center of that country. Palagi, pag sinabing center, ito ang pinaka. Ito ang pinakamaganda. Ito aming banner, ika nga. Sa atin, ang banner ng tao ay ang kanyang puso. Pero alam nyo, maganda ang paglikha ng mahal na Panginoon sa tao. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, on the 6th day, everything that I created is very good. And God rested on the 7th day. So hindi magpapahinga ang mahal na Panginoon kung hindi niya nakita ang kabutihan sa kanyang nilikha. So isa na rito, ang tao. Nilikha ng mahal na Panginoon ng tao na kanyang binigyan ng buhay sa kanyang hininga. So ang the image of God is in us. So inaasahan ng mahal na Panginoon, ang kabutihang yan ay dadaloy sa atin. Pero ayon din nga sa Biblia at ayon na rin sa mahal na Panginoon, nagkaroon ng pagkukulang ang tao. Ang hindi nga maganda yung sinasabi rito eh. By nature nga daw, ang sabi nila, the human heart is evil, deceitful and wicked. Masama, mandaraya, at kasuklam-suklam daw ang ginagawa. Hindi naman pwede natin sabihin na inimbento to. Kasi sabi dito sa Genesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So sabi ng mahal na Panginoon, palagi ang kanyang nakikita, ang pag-iisip ng puso ay palaging masama parati. Ang sabi rin din dito sa Jeremiah 17:9 and 10, ang puso ay mandaraya na higit kaysa sa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Sa Gis, ang sabi, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kaniya-kaniyang mga gawa. Mga minamahal, hindi tayo dapat dito mabuhay. Kaya nga ang sabi sa ating pag-aaralan, ang sabi rito, kasiguruhan, ang isang tao, isang Kristiyano, kung ikaw ay lumalakad na may pag-iingat at merong katalinuhan. Assurance of being careful and wise if you search your heart. Kung sisiyasatin mo ang iyong puso, doon ka magsisimulang mag-ingat at maging pantas. Dahil titignan mo sa kapanahunan yan, makikita mo ngayon, kung ikaw ba'y lumalakad ayon sa banal na kalooban. Dito po sa atin, sa ating bersikulo, sa una, Deuteronomy 14:2. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 14, talatang 2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Amen. Amen. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, sapagkat ikaw, ang tawag nga sa atin, banal na bayan. Hinirang ng mahal na Panginoon. Sabi, ikaw ay pinili. Hindi ka basta, hindi lang kayo biglang sinalok lang na ganun. Tayo ay pinili. Kung titignan nyo ang lugar ng Pampanga, ay mas marami pa ang nasa labas. Pero wag niyong ihanay ang inyong sarili sa mga taong nasa labas. Dahil sila ay hindi pinili ng mahal na Panginoon. Tayong naririto na dumidinig sa salita ng mahal na Panginoon, ang tinawag at ang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kaibahan natin sa kanila. Kaya nga sabi nga natin, we are no ordinary people. Hindi tayo mga ordinaryong tao. Tayo ay anak ng mahal na Panginoon, hari ng mga hari.
Hindi tayo pwede manggulumihanan sa ating buhay na sinasabi natin, ba't mas mayaman si ganito, ba't mas kilala sa ganyan, bakit may si ganyan, ganyan. Walang kahalagahan yun. Ang sabi nga, what profit a man if he gains the whole world at he suffer his soul? Walang kabuluhan lahat ng mga kayamanan sa mundo, o katayuan mo, o kung sino ka pa man sa mundong ito, wala pong kahulugan at walang pagpapala to kung ang iyong puso naman ay malayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang sabi rin dito sa Colossians, sabi nga, tayo ay magiging higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. At sabi naman, at anumang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay pinili, ikaw ay isang bayan hinirang, so anuman ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa man, gawin niyong lahat to sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagpapasalamat kayo sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi nga, palagi tayong magpasalamat. Pero sabi dito, meron palagi tayong tinatawag na careful. Maging careful, maingat, at maging pantas. Bakit? Sabi nga, dadapwat alamin nito, sa mga huling araw ay dumarating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungyawan, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga bangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. Kaya nga sabi rito sa Ephesians 5:15, 16, 17, mag-ingat nga kayo, lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang araw ay masasama. Kaya nga huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. So, tinawag tayo ng mahal na Panginoon, pinili tayo bilang mga anak ng mahal na Panginoon. Pero kung sa ating paglakad, hindi tayo magiging maingat, hindi tayo magiging pantas, ang sabi nga, darating ang panahon na tayo ay baka mahatak ng mga ugaling ng mga taga-sanlibutan na may mga mayabang, mapang-api, makapagsalita na hindi maganda, maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan. Ayaw ng mahal na Panginoon yan. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, unless we have first given ourselves, hanggat hindi natin muling ibinibigay ang ating sarili sa pinakamamahal na Panginoon, walang tatanggapin ng mahal na Panginoon na handog na galing sa atin. Even you give the millions of your millions, if you give the everything in your life, kung bigay mo man kung ano man, kung ang buhay mo ay wala sa katotohanan o wala sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi yan tatanggapin ng mahal na Panginoon. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Until you give your heart. Hanggang hindi mo ibinibigay ang puso mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, God wants your heart. Gusto ng mahal na Panginoon ang puso natin. At gusto ng mahal na Panginoon tayo. Gusto ng mahal na Panginoon tayo. Kaya nga sabi dito, alalahanin natin ang puso. Sabi nga sa Biblia, ito ay nakasalalay dito ang ating damdamin, ang ating hangarin, ang ating spiritual na naisin. Ang pinakasentro nga ng mensahe ng banal na kasulatan ay hanapin at siyasatin natin ang pagbabago mula sa isang masamang pusong patungo sa kabutihan. At ating ihanay ang ating mga puso ayon sa kanyang layunin. Sining kanya? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi tayo lumalakad na ng ayon sa atin. Remember, mga minamahal, babalik tanawa lang natin. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga ganitong pagtitipon, lalo sa mga anniversary, sa mga krusada. Dahil nagkakaroon tayo nagbibigyan kami ng pagkakataon makipag-ugnayan sa inyo po at magkaroon tayo ng araw ng paalalahanan. Ang sabi nga po natin, nung araw na tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoon, tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Ang buhay ng tao ay isa lamang. At sinabi natin, tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Wala nang naiiwan sa atin.
ang buhay natin ngayon at ang naghahari sa atin ngayon ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi, ang buhay ng paglakad natin is ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ito ayon sa atin. Kaya nga, anong sinasabi dito? Sa Proverbs po, pakibasa sa 23:26. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 23, ang versikulo po ay 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Dito, pakinggan niyo po ang sabi ng mahal na Panginoon, anak ko. So ang mahal na Panginoon dito, nire-recognize yung kanyang, yung kanyang relasyon sa atin. Hindi tinatawag na si Pedro o si Juan, hindi. Ang tawag sa atin, anak ko. Ha? Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ka sa ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ibig sabihin, ibigay mo sa mahal na Panginoon ang iyong pagtitiwala at ang mahal na Panginoon ang magbibigay liwanag sa iyong lalandasin. Sabi nga, ang mahal na Panginoon na nagbibigay, ang kanyang salita ang nagbibigay liwanag sa ating mga lalakaran. There is a relationship, sabi nga dito po. As the Creator, ang mahal na Panginoon, as a Creator, sinasabi ng mahal na Panginoon dito, kaya tinatawag tayong anak, because He is a Father of all. Ako naglalang sa inyo, akin kayo. Hindi kayo para sa kaaway ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, ginawa tayo wangis ng mahal na Panginoon para lumakad tayo ayon sa mahal na Panginoon. Pag-isipan po natin, ang bawat pag-aari ng mahal na Panginoon ay nasa kanyang pag-iingat. Isa tayo doon. Hindi basta-bastang pag-aari. Minamahal na pag-aari, iniingatan, tinubos ng kanya kabanal-banalang dugo. We're so precious in the eyes of God. Sabi nga sa Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, it's because of our faith. Naniniwala tayo ang ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang siya nagligtas sa atin because ang ating kasalanan, wala tayong kapamaraanan para gawin ito. Wala tayong kapamaraanan para sabihin natin na magkaya kong iligtas ang sarili ko. We cannot do that. We're so weak. We're nothing. Wala tayong katuturan kung wala ang mahal na Panginoon sa atin. Dito sabi, anak ko, ibigay mo ang iyong puso sa akin. Merong paghingi ang mahal na Panginoon. Kasi as a father and a son, hinihingi niya, parang isang pamilya, akin na, bigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang iyong puso at aking papalitan ito. Sabi nga rito, seek us out and ask for our heart. Our love proves His great love for us. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Titignan ng mahal na Panginoon kung saan ka nabibigatan. Titignan ng mahal na Panginoon nasaan ang iyong pagkukulang. Titignan ng mahal na Panginoon anong klase ang iyong pamumuhay. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sa akin mo pagtiwalang iyong puso. Akong gagawa ng kapamaraanan yan. Ano sabi nga dito sa Ezekiel 36:26? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Ibigay mo sa akin ang iyong puso at aking papalitan ito. Ang sabi sa Ezekiel, ito po ang Sa sinasabi sa Ezekiel, ang kabanatay 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Amen. Amen. So ano sabi dito ng mahal na Panginoon? Bibigyan ko ka rin naman kayo ng bagong puso. Hindi dito pinag-uusapan, di ba pag tayo may nasisira, hindi pinapapatsihan lang natin, ginagawa ng remedyo. Ang mahal na Panginoon hindi ganun. Titignan, kaya sabi ng mahal na Panginoon, bigay mo ang iyong puso, sisaya sa atin ko to. Tinitignan ng mahal na Panginoon, kung ito ay saan ginamit. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin yan at papalitan ko. Hindi natin papatsihan, hindi natin gagawa ng remedyo. Ang gagawin ng mahal na Panginoon, bibigay ko sa iyo ang bagong puso. Ang bagong puso na puso ng laman upang kayo magkaroon ng pangunawa. Upang kayo manumbalik ang iyong pag-ibig. Upang manumbalik sa inyong pangunawa. Dahil minsan, nagiging matigas ang ating puso sa takbo ng panahon. Sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga pagsubok. Minsan sa ating nilalakaran, na marami na tayong natitisod sa mga kung ano-ano mga nangyayari sa ating buhay.
Pero sabi nga ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan ng mga bagay na yan. Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Tumingin tayo sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, ang sadyang alam lang ng buong kabutihan. Lahat tayo is in the journey to perfection. Kaya nga yung puso natin, talagang pag-iingatan. Kaya sabi nga ng ating dearest honorable pastor, every now and then, pag may nagpapapray over, pag mayroong mga pagsubok, ang unang tinatanong ng ating kagalang-galang na mahal na Panginoon, may nagawa ka bang pagkukulang? Mahal na pastor, wala po. Ang palaging sinasabi ng dearest honorable pastor, search your heart. Siyasatin mo ang iyong puso. Hindi ako naniniwala na mangyayari sa iyo kung walang pahiwatig ang mahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon talks to our heart. Kaya nga, di ba, sabi nga po, ang ating mahal na pastor ay binigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso. Because ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, ang siyang nakakita sa puso ng mahal na Panginoon. Siya ang nakasunod kung paano mabibigyan ng pagsunod, tamang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng mahal na Panginoon, inabot mo ang aking puso. Nakita ko na ikaw ang nagpagal para makita mo ang aking puso. And ayon sa aking puso, sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ang magiging pastor na ibibigay ko sa aking mga hinirang. Tayo ang mga hinirang. Ganong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng totoong umaabot sa puso niya kung sino ang ating talagang mangunguna sa atin. Matagal, marami na pong nauna rito. Si Beloved SPO4, matagal ko po na siya nakita mga 30 years na po yun. 65 na po ako eh. Dumating ako rito, mga 31 years old eh. 65 na po ako. Palagi po, si Beloved SPO4, pag nagpatotoo yan, talagang on fire. Kasi nakikita sa kanya at nakikita niya sa kanyang buhay kung ano ang talagang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kung ang gawain ito ay hindi umabot sa pamantayan at sa puso ng pinakamamahal na Panginoon, siguro walang mga himala na mangyayari sa atin. Wala siguro mga pagpapala na aabot sa ating mga mahal na kapatiran. Pero bakit ang dami po natin mahal na mga kapatiran, yung mga hindi pa pinagpahinga ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy sila. At yung mga ibang nag-backslide, magugulat ka, naririto sila. Bakit? Ang sabi nila, nagkamali ako, dapat pala hindi ko tinalikuran ang pagkilala ko sa mahal na Panginoon. Dahil isa lang pala ang totoong Diyos na talagang nagmamahal sa akin. At isa lang ang pastor na binigay ng mahal na Panginoon para mangalaga sa atin. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ganung kalagayan. Ang sabi nga, pag ikaw ay binalitan ng mahal na Panginoon ng puso, anong sinasabi? Hindi na ikaw ang dating ikaw. Ikaw na ang bagong ikaw. Totoong binago. Wala yung parang meron kang mahina ako dyan, baka pwede kong balikan. Hindi na natin pwedeng balikan yun. No turning back. Parang pag kayo'y binigyan ng mga pagpapala, pagpalagay natin sa opisina, huwag ka lang mag-absent. Doble-doble sweldo mo. Huwag ka uwi. Marami kang incentives. Alam nyo, for sure, yung tao nyo kahit di na muwi, kahit di na makita yung pamilya niya, basta makuha lang niya lahat yung mga benepisyo. Ganun siya kasi, ganun ang tao ngayon. Hanggat pati nga yung sabihin mo dito sa lupang to, may ginto. At bibigyan lang kita ng kutsarita para hukay, pero sigurado may ginto. Ay, maghuhukay yan. Kasi yun ang gusto nila, to gain. Pero yung kanilang gusto, yung nahahawakan. Ang gusto nila yung kayamanan. Ang gusto nila yung karangalan. Yung gusto nila yung sila yung makilala. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, hindi ganyan ang tingin sa atin. Ang tingin ng mahal na Panginoon sa atin, kakaiba. Iba ang tinitignan ng mahal na Panginoon sa akin, yung katapatan nyo bilang mga anak ng mahal na Panginoon, na totoong nagmamahal. Alam nyo, ang sarap manalangin. Ang sarap magpuri. Ang kinakausap mo, pinakamamahal na Panginoon, pag ikaw ay nagpupuri, galing sa iyong puso, nakikita mo ang presensya ng mahal na Panginoon, nararamdaman mo ang kabutihan. Para ba kahit anong bigat ng iyong problema, pag ikaw ay nagpupuri, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, inaalala mo mga kabutihan ng mahal na Panginoon, gumagaan lahat.
Gusto kong buksan ang puso ng bawat isa. Kayo nakakaalam kung ano nasa sa puso niyo. Ito ba'y binago o pinatsihan lamang? Kayo po nakakaalam kung ang pusong ito ay talagang sadyang ibinigay niyo sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. At bibigyan ko to ng pagbabago. Sabi nga sa John 15:5, para tayong hinambing ng mahal na Panginoon sa isang puno na tayo ang mga sanga. Hindi tayo magbubunga kung hihiwalay tayo sa puno. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong aalis sa presensya ko. Huwag kayong lalabas sa kabutihan ko. Dahil walang kaganapan ang mangyayari sa inyo. Di ba nga sabi nga, ang langit ay hindi magiging langit kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Tayo hindi magiging makatagumpay na Kristiyano kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya tayo palaging mananagumpay dahil ang presensya ng mahal na Panginoon ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ang iniisip ng mahal na Panginoon, ang bawat araw ay mahalaga. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano magaganap mamaya. Tandaan natin na nangyari noong year 2020. Lahat ng tao, lahat sila nagulantang. Pero before that, before magkaroon ng COVID, lahat ng mayaman is walang problema. Lahat ng negosyo, walang problema. Pero nung nagkaroon ng COVID, isang lipat ng araw lang, lahat ng bagay nagkagulo. Nawala ng hanap buhay, nawala ng negosyo, nawala ang mayayamang. Lahat nagpantay-pantay. Yung mayaman nakapila sa ayuda. Pinantay-pantay ng mahal na Panginoon. Yan ang pinapalasap ng mahal na Panginoon unti-unti sa atin. Para makita na natin ang kalagahan ng pagtawag ng mahal na Panginoon. Meron pong sinasabi, nakikita po natin sa mga balita, nandyan din po yung mga balita ng gera. Hindi basta mga gera ang pinag-uusapan. Malalaking mga bansa na nagkakaroon sila ng gera-gera sa kanila-kanila. At ang ilay nagkakampi-kampihan na. Anong susunod dito? Kayo ba'y handa humarap sa isang digmaan? Kayo ba'y handa na sabihin natin, yung buhay na marangya, ganun pa rin? Kung hindi nyo alam ang nasa puso nyo, baka malamang sabihin nyo, hindi kami handa. Pero kung alam nyo sa inyong mga puso, ang mahal na Panginoon ay nandyan, kayo'y panatag. Kaya tinatanong ko po sa inyo, sa ating muling pinagpag-uusap na ganito, ano ang nasa inyong puso? Puso ba na mayroong pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon? Puso ba na may pagmamahal sa kapwa? Dalawa lang nga, sabi nga, dalawang pinakamahalagang kautusan. Sabi nga, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na tulad ng pagmamahal mo sa iyo. Sinabi ng mahal na Panginoon to. Ang sabi nga, di ba, love your enemies as you love yourself. Ang tanong ko po, ikaw ba sa sarili mo? Pag ikaw may ginawang masama, namumuhi ka ba sa sarili mo? Kung ikaw ba'y may inisip na masama, nagagalit ka ba sa sarili mo? Di ba inuunawa mo ang sarili mo? Dahil ikaw yan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, love your enemies as you love yourself. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon dito, ibigay mo sa akin ang iyong puso para ito'y pagyamanin, para ito'y patatagin, para ito'y maging makapangyarihan. Mga minamahal at mga bagay na to. Sabi nga dito, sa Proverbs na lang po tayo, sa 4:23. Ang sabi po dito, keep your heart with all vigilance, for all it flows the spring of life. Sa Tagalog po, sa Proverbs 4:23. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi po, dating pag-aaral, yung kasiguruhan ng pag-iingat
at ang magiging pantas kung sisiyasatin mo ang iyong puso. Kaya sabi nga, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ingatan mo yan dahil ayaw mo mawala yan sa relasyon mo sa mahal na Panginoon. Ayaw mo yan mawala sa iyong sarili. Mga minamahal, ang tanong ko, nauunawaan niyo ba po ako? Pag sinabing, ingatan mo ang aking puso, mahal na Panginoon, ito'y pagsusumamo. If we fall short sa glory ng mahal na Panginoon, baka tumatangis lang tayo sa mahal na Panginoon pag meron tayong pangangailangan. Baka tumatangis lang tayo pag lubog tayo sa utang. Kailangan natin magbayad ng utang. Gusto natin pumasa sa exam. Gusto natin pumasa sa mga board exam. Gusto natin makabili ng ganito. May mga deadline tayo. Everything that we are fall short, doon lang tayo humingi sa mahal na Panginoon ng pagtangis para maintindihan tayo. Binubuksan natin, mahal na Panginoon, pumasok ka muli sa aking puso. Ang mahal na Panginoon hindi umaalis sa inyong puso. Kayo lang ang umaalis ay kahugnayan sa mahal na Panginoon. Our God will never leave us. Minsan, pag sinabi mo, mahal na Panginoon, parang hindi mo na yata ako narinig, parang iniwanan mo ko. Ang tanong ko, saan pupunta ang mahal na Panginoon? God is everywhere. Siya ay Espiritu. Kahit saan. He filled every spaces. Kaya dito, nandiyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Sa mga walang tao, nandoon ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Tayong tao lamang ang hindi kumikilala sa presensya ng mahal na Panginoon. Pagpalagay natin, ako ang inyong ama, kayo ang aking anak. Hindi niyo ako kikilalaning ama kung daan lang kayo ng daan dyan. Na hindi niyo ako nakikitang naririto. Sasabihin niyo, wala ang tatay ko. Wala ang presensya ko dahil hindi mo ako binibigyan ng pansin. Pero naririto ako bilang ama mo sa aking anak. Ganon din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin tanggalin sa mahal na Panginoon ang kanyang pangangalaga sa atin. Ang mahal na Panginoon sadyang ibinigay na ang kanyang buhay. Imagine ang ating pinakamamahal na Panginoon. He cannot, sana hindi na nga niya iniwanan niyang kaharian eh. Pero bakit nung unang salita ng mahal na Panginoon, repent, for the kingdom of God is at hand. Yung kagad ng kanyang sinalita, bakit? Gusto niya lahat ulit tayo akuin, ibalik sa kanyang kaharian. Dahil doon tayo talaga ginilika ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Sinisinop tayo lahat ng mahal na Panginoon. Kaya humahanap ang mahal na Panginoon kung sino pagtitiwalaan ng kanyang puso upang mangaral ng buong katotohanan. Kaya tayo'y pinagpala dahil umabot sa atin katayuan ang buong katotohanan. Nakikita na natin ngayon anong totoong paglakad sa mahal na Panginoon. Paano natin bibigyan ng papuri pagluwalhati ang mahal na Panginoon. Hindi na natin nga minsan naisip na ang haba na pala ng oras. Pag kanina tirik ang araw, ngayon wala ng araw, pero narito pa kami. Mga minamahal, sabi nga, pag ikaw ay nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon at nadadala mo ang presensya ng mahal na Panginoon, wala kayong kalugihan. Kayo'y buong nagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rin dito sa ating Salmo, Psalms 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa aking loob. Trust in the Lord with all thy heart and do not lean on understanding. Sabi nga, pinagtitibay tayo ng mahal na Panginoon upang tayo ay palaging umasa at hanapin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Huling talata. Anong sabi sa Matthew? Pakibasa na lang po. Matthew 5:8. Dito nyo po tignan maigi kung ano po talaga ang ating kinakalagyan sa mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 5, ang versikulo po ay 8. Mapapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Naunawaan po natin yon. Naunawaan po natin. Blessed are the poor in Blessed are the... Ayun. Mapalad ang may malinis na puso. Hallelujah. 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 Sa tingin po natin, mga minamahal, nasaan ang saan tayo tinawag na maging mapalad?
Tayo tinawag na naging mapalad dahil meron tayong malinis na puso. Pag wala tayong malinis na puso, paano na tayo? Ano na po ang ating mangyayari sa ating buhay, mga minamahal? Sabi nga, blessed are the poor in heart, for they can see God. Kung wala tayong malinis na puso, sino ang ating makikita? Sino ang ating sino ang ating aasahan? Mukhang wala. We pray, O Lord God, na ang ating mga mahal, mga kapatiran, mga minamahal, ay maging sigurado sa kanilang pag-iingat, sa kanilang kaligtasan, at sa kanilang maging matilino sila sa kanilang mga puso, pag-ingatan nila. Merong isang awitin, ang sabi rito, yung dalisay na puso. At merong isang awitin din sa English, sabi, kung hindi mo makita ang kamay ng mahal na Panginoon, at hindi mo makita ang kanyang plano, pagtiwalaan mo ang kanyang puso. Kung hindi natin nakikita, mga minamahal, ang plano ng mahal na Panginoon sa atin, at kung hindi natin makita ang kamay na kanyang nilalaan para sa atin, pagtiwalaan lang natin ang puso ng mahal na Panginoon na talaga nagmamahal sa atin. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin na patuloy tayo magkaroon ng isang dalisay na puso. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Ang pusong tapat sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y pangangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y panangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong tapat, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok, ika'y panangalan. Ako'y pagpupuri Jesus.
ako'y nagmamahal, isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitiko na ika'y palahalaan. Ang loob ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Mga minamahal, sabi rito, isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Sa atin natin mga puso, mahal. Nasaan antas ang ating pagmamahal sa mahal na Panginoon? Nasaan ang antas ang ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon? Nasaan ang antas ang kalagayan natin para kilalanin na meron palang makapangyarihan Diyos sa ating buhay? Napakahirap na lumakad na hindi ka nagkakaroon ng kasiguruhan. Sabi nga rito, palaging nasa sa atin ang paggawa. Nasa ating pinakamamahal na Panginoon ang kapangyarihan, ang pagpapala. Sa lahat ng mga baguhan dito, alam ko, kaya kayo narito. Hindi dahil sa kapangyarihan ng tao o kapamaraanan ng tao. Kaya kayo narito dahil tinawag kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi namin alam kung ano mga nasa sa inyo mga puso. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon, alam ang bawat isa kung ano ang nasa sa inyo mga puso. Alam din ng mahal na Panginoon ang inyong mga pangangailangan. At alam din ng mahal na Panginoon na kayo ay walang magagawa. Kaya ang mahal na Panginoon ay sadyang napakabuti. Binibigyan tayo ng mga panahon, binibigyan tayo ng oras na kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi lang ng mahal na Panginoon, bigay mo yung buhay mo sa akin. Ako nagbigay ng buhay sa iyo. Ako mangangalaga sa iyo. Mga minamahal, hindi tayo nagkamali. Kimilala sa mahal na Panginoon. Hindi tayo nagkamali na meron Diyos na makapangyarihan. Tayong minamahal. Ang mahal na Panginoon lamang ang ating asahan. Kahit saan ka pumunta, kahit anong iyong gawin, ang mata ng mahal na Panginoon nakatunghay sa iyo. Hindi tayo pababayaan. Ang sabi naman, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan o iiwanan. Ako'y nasa sayo. Ako'y nasa sayo. Bigay natin sa mahal na Panginoon yung pagtitiwala, mga minamahal. Ang anniversary is a part of growing o pag-move on. Pero ang pagkilala sa katayuan natin sa mahal na Panginoon ay kung ano ang ating iahandog sa mahal na Panginoon. 25 years, 30 years, 35 years, 40 years, 49 years. Ang tanong na mahal na Panginoon, ano nasa iyong puso? Ano ang nasa iyong puso? Yan ba'y may pag-ibig? Yan ba'y may pangunawa? Ikaw ba'y handang tumulong? Ikaw ba'y naghandang magmalasakit? Ang mahal na Panginoon, palagi tayo binibigyan. Lahat ng mahal na Panginoon, tulungan mo kung nandiyan kagad ang pagtulong. Mahal na Panginoon, pagaling mo kung nandiyan kagad ang kagalingan. Pero nasaan ang puso natin? Pagkatapos sagutin ng mahal na Panginoon ang ating pagkakailangan, ang puso natin ay wala na naman sa piling ng mahal na Panginoon. O wala naman, we are not in tune in the heart of God. Huwag natin tanggalin yun, mga binamahal. Ang pag-alis natin dito, kung kayo ay pagpalain, na lumabas dito, na bitbit ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, huwag niyong aalisin to. Ang paglabas natin dito, nagbitbit-bit natin ang kasiguruhan ng mahal na Panginoon nasa atin. Ito'y pagpapatibay, kahit saan tayo nandun, ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Kayo magiging ilaw at asin ng iyong sanlibutan ng ating mga kanya-kanyang pamilya. Tayo kaiba. Sa maraming pagkakataon sa mga buhay na patutuo, hindi ko nakita, minsan, nanganak na mahal na Panginoon ay hindi tinupad ng mahal na Panginoon. Lahat ng pagpapasalamat ay nakikita natin para sa mahal na Panginoon dahil siya ay naging kaiba. Nangyari ang COVID. Ang karamihan sa ating mga kapatiran, walang vaccine.
halos lahat, walang vaccine. Pero pag sinabing walang vaccine, ikay wala nang hanap buhay. Pero doon sa lugar ng Canada, meron tayo, nasa medical field pa siya. Ang sabi sa kanya, hindi ka na pwede magtrabaho kasi kailangan ma-vaccinated ka. Sabi niya, hindi ako pwede magpa-vaccine kasi ako is sealed by the blood ng ating the precious blood of ng aming mahal na Diyos na buhay. Kung ganyan, sabi niya, umuwi ka na. Hindi ka pwedeng umuwi. Hindi siya naglumo o nanghihinayang. Ang sabi niya, darating ang panahon, kikilalanin nila ang Diyos na pinaglilingkuran ko, ang Diyos na nagbigay sa akin ng buhay, ang Diyos na nangangalaga sa akin. Darating ang oras, paniniwalaan nila ako na makapangyarihan Diyos na pinaglilingkuran ko. Alam niyo, lahat ng vaccinated na kasama niya, doon sa lugar na yun, mga binabahal, lahat yun nagkasakit. Wala nang halos sa harap doon sa kanilang medical team. Anong sinabi? Nasaan si sister, ating mahal na kapatid? Nasaan siya? Tawagin siya. Nung tumating siya doon, sabi niya, kamusta ka na? Ito, pinalulusog ng mahal na Panginoon. Alam mo, sabi sa kanya, kailangan ka namin. Dito ka. Dahil lahat ng iyong kasama ay may karamdaman. Alam niyo mga minamahal, ano nangyari? Pagkatapos ng kaganapan ngayon, may dumating na mas mataas. Ang sinabi, ba't ka narito, hindi ka pa vaccinated? Alam niyo, yung kanyang mga immediate supervisor, sila ang sumasalag, ma'am, huwag mo siyang sitahin dahil nasa kanya kapangyarihan ng mahal ng Panginoon. Dahil nasa kanya ang buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng mahal ng Panginoon. Sa kanya lang namin nakita. Pag sinabi niyang buhay ang Diyos, nakikita namin buhay ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil nasa kanyang puso ang pagtitiwala sa mahal ng Panginoon. Nasa kanyang puso ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, dalisay na pag-ibig sa mahal ng Panginoon. Yun ang gusto natin angkinin. Yun ang gusto natin yakapin. Yun ang ayaw natin mawala sa atin. Dahil yan ay kapangyarihan ng mahal ng Panginoon sa atin. Yan ang hinihingi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor. Huwag natin sayangin ang panahon. Huwag natin sayangin ang oras. Dahil hindi natin tiyak kung ano ang araw bukas. Ganun tayong pinag-iingatan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ganun tayong inilalak at iniluluhod para makaabot sa trono ng biyaya ang ating mga panalangin. Kaya tayo lumalago. Hindi tayo napapahiya. May kilala tayo dahil ang Diyos daw natin at ang totoong Diyos natin ay tumutugon sa ating panalangin. Mga minamahal, ang araw nito ay sadyang pagpapala para sa atin lahat. Tugunin natin ang tawag na mahal na Panginoon. Yung ating beloved sister, isa lang siya. Napakaraming himala. Yung iba, ganitong kalagayan, na-promote pa. Dahil kasama nila ang mahal na Panginoon. Patuloy po nating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ialay natin ang ating mga pusong dalisay. Pag sumabol tayo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, huwag mo kaming iiwanan. Huwag kang bibitaw sa amin, mahal na Panginoon. Kaamagan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Isang puso naman sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang hinagan. Isang puso na tinitibok na ika'y parangalan. At ako'y patuloy sa'yo lamang, Jesus. Isang puso na ba na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok ika'y parangalan. Oh, I love you, Jesus. You want to be praised. We magnify your name, oh God. Isang puso
God bless you po. Na napakaganda min sa ating beloved Minister Kuya June Sierra. Na sana yung magandang ebanghelyo na kaligtasan natin pakinggan na ititumimo sa ating puso. Na sa ating paglisan sa lugar na ito, meron tayong busilang na puso. Alisin na yung mga pagkakampi-kampi, iniskalit buo, sabagat ang kukunin lamang na malapanoon, yung merong busilak na puso inibig. Purihin ka mala, Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga bagunan dito ngayon kayo pinagpanang lubos upang magkaroon kayo ng tapat na dalisin na puso. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po niyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una, yung pananampalataya sa ligtas sa buhay. Nasabi ng Padre Kasulatan, ng pananampalataya po yung nakukuha sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na hindi pa nakikita sinampalatayanan mo. Diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kadulog ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kaya sa isang mampalataya na sa Diyos naman, sa ating pagbiganti, kasi hanap sa Kanya. Kaya napakalaga ng pananampalataya, may ipo napakinggan nyo ang mga pato kanina, Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang mga patas yung puso, hindi po yung magagamit sa lalapit na pagbabalik ng Diyos. Pangalawa, reglamento ng Kaligtasan, yung godly repentance, mga sa pagsisisi. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, lahat tayo nangakasala at walang umabot sa kalwatan ng Diyos o sa mga matwid. Lahat ay nagkasala, mga inibig ko. There is a righteous, no not one. So, para tayo magsisisi, yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan, iiwan mo na ng tuluyan yan. At upang may sagawa mo yan, kinakailangan ganapin mo ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Gawa 3:28, magagsisi at magbaptismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesu Cristo sa kapatid sa kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema sa doon kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo na, iwanan doon lahat, isa ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-4. Baptismo ka ng banal na Espiritu ng ating malakpan. Sabi sa Romans chapter 8, verse 9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of His. Ang sino daw pong taong na Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano ka magkakaroon ng Espiritu ng mahal na Panginoon? Kinakailangan ng iyong pagkapatuloy, pananatili, sundin, at unawain ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya sa gusto sa ating ibig ng mga baguhan, maging sa ating beloved viewers, pakitaas po niyong 2 kamay. At mula sa inyong puso, gayahin niyo po yung aking panalangin sa sambitin na kasama taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo makaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po kayo magsisikim po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpala ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubukan ng mga pagkapala. Sa punong dalangin na aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista, William Eden, sa Papa o God. Minsan pa kaming ipupunin ka pa sa lahat ng malapanoon. Nagkapasalamat sa ng bagay, subalit bago po yan, sa aking buong pagpapamaba. Imin ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakalas, patawarin mo, umawas sa aming malapanoon, patawarin mo sila malapanoon. Habagan mo sila malapanoon na masunod ang 100% yung banal mong kalooban sa gawa sa katotohanan. Write the name, the book of life, and save also their loved ones. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, 2 pa rin sa sagapan ng patay pagsisisi. After po ng closing prayer mamaya, huwag po kayong waalis sa lugar na ito, hindi magbabatismo. Isagawa niyo po yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, baptismo sa tubig sa pangalan ating malapanoon. Sapagat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyo mapatawad ang Diyos sa inyong mga gagaling karamdaman niyo, mawala mga problema na yun. So, sa pag-uwi niyo mamaya, pag sinagawa niyo baptismo sa tubig, sa pangalan ng malapanan, baon-baon niyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamalapanon.
At sa inyong pagkapatuloy, yung pong apat, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptis mo ang kanyang banal na Espiritu. Nakita nyo kanina, mga nag-speaking kita, nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Hindi po yan kayang bayaran ng salapi sa mundong ito. It is a gift from our loving God. Yan po yung regalo na nagmumula sa ating mga napuno. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan at tuwalga at yung masalangit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, pakipatong po niyo yung kanang kamay sa inyong ulo, kaliwang kamay sa parte ninyong karamdaman. Isipin po natin ating minamat ginagawa ng Pastor Evangelista, wala natin patong kanya kami sa ating mga ulo. At kung maraming karamdaman, dalawang kamay sa ulo, may inibig ko. Pagkatapos pala silang karamdaman, itaas naman dalawang kamay para sa financial problem, or mga problema kinakarap. At may siya pa po tayong manalangit magsisi sa ating pinakamamahal na panahon. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang mabanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Pastor Kristo, na pinagpupo ng mga pagkapala. Sa buong dalangan ng taon nilang isang aming minamatagan Pastor Evangelista, will admit and type of God. Minsan pa rin ito ang mga anak mo buong pagsusumamo, buong pagpapahin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balang kalooban. Patawan baw sa amin, O Diyos, at baw sa mga pangailangan, patuloy namin sinusumamo. Idinadalangin sa iyong mga halapanon, ang mabambuhay, kalusugan, kalakasan, namin minamahal, ginagalang Pastor Evangelista, will admit ang kalamong sambayan, upang kami patuloy nila may papanalangin, lalakad ng sakdal, banal, kaaya, sa harapan, makapagdalpan ng maraming kaluluwa, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo, O Diyos, at ibuhos mo po ang espesyal na pagkapalang physical, material, spiritual, para sa kalamang sambayan. Ito ang aming samot panalangin sa mga pangyayang pangalan, we pray, at sa lahat ng mga pangailangan, pakipatan niyo po ang kabay sa iyong ulo, kalamang kapasapal kong naman, at pinsa mga marapan, sabi mo, hindi miksing kamayo, pandi mo abot yung pangailangan, hindi sarang, hindi pakinig ko, pandi pakinggan ba pangailangan, kaya sa osto, sa mga mga po, at aming pinagkakaisahan, pinalalayas, ang lahat ng mga espiritu ng karamdaman, demons of TB, diabetes, sa biging problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, copper, weak lungs, high blood, kidromo, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, covetous, poverty, COVID-19, at ulit mga cancer, mga kalamidad, cast out from us, be born until and be there forever, problem be solved, precious begun, be healed, be in Jesus' name, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon as a token of faith to our loving God. Taas po ating dalawang kamay. From the top of our voices, tayo po iluluksot 3 beses. Sabay sigaw po ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga inibig ko. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God, ating sampalatayan ng mga panalangin. Tunugon naman ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal pa ng Kristo, and praise God. At bago po, in behalf of the beloved of our Pastor Emmanuel Almeida, the whole Almeida family, and praise God. At sa lahat mga GMC and brethren throughout the world, amin pong pagbati po sa iyo ng 36th church anniversary, God's awesome power, goodness, and faithfulness. At tunay naman sa panalangin ng taong Diyos, patuloy dumadami at patuloy nagdaragdag na maraming kaluluwa. At magandang gabi po, ating beloved P, beloved Kuya June, beloved Matt, beloved Princess, and praise God. Kami magkapasalamat na tuwan-tuwa po sila nung pa po nalasan, di pa po nag-antay. Talaga naman pong gawing kagalakan po ng tiga Pampanga, and praise God. Maraming salamat sa inyong lahat, mga inig-go. We love you so much, but our Jesus loves you more. Sa ating announcement, aking binibigay pong kataon sa ating beloved co-preacher, Brother Jojo. Announcement. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved ordained preacher, beloved Hill Cruz. Ganun din po sa ating beloved minister June, Kuya June. God bless you so much po sa napakagandang mensahe. Naging kalakasan po namin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos. Palakpakan po mula natin, mga minamahal, ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, kukuha po muna tayo ng ating special offering. Mga minamahal, yan po ay ating inilalaan o ipinandadagdag po, mga minamahal, sa bawat gastusin po ng ating banal na gawain. Lalong-lalo na po, mga minamahal, sa ating pong ginagawang chapel, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Kaya patuloy po tayong makibalikat. Mga minamahal, patuloy po tayong buong puso na sumuporta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos. At narito po, mga minamahal, ang ating beloved Brother Jess Asebron, ating beloved elder, para ipag-pray po, mga minamahal, ang ating patuloy na pagkakaloob para sa gawain ng ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Dati pong itaas sa ating pong mga special pledges. So, para sa ating mga Panginoon. Amen. Para po sa ating church construction. Amen. Praise the Lord. Dakila mapagpalang masalangit sa matamis, marilong pangalang pinakamahal po Jesus. Narito po ang aming mga special pledges. So, mala Panginoon. Basbasan po ng papalang kamay, mala Panginoon. Bawat magtaas o magbigay ng kanilang mga ibibigay, mala Panginoon. Basbasang pagpalahin, mala Panginoon. Ang kanilang mga tinatangkilik, mga anak buhay, mga pagkakitaan upang patuloy makibalikat sa iyong banal na gawain ng mala Panginoon at suportahan ang iyong banal na gawain. Sa dalangin ng bukong sinderes, mighty name we pray. Amen and amen. ng Panginoon, mga minamahal. Yung kinuha po natin na special offering ngayon, mga minamahal, yan po ay para sa ating church construction, mga minamahal. Ipinandadagdag po natin yan, mga minamahal, sa kakulangan po, mga minamahal, ang ating pong paggawa ng ating pong bahay-sambahan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating pong bahay-sambahan ngayon, mga minamahal, ito po ay maganda na, mga minamahal. Subalit,
Sa lugar na ito, mga minamahal, sa chapel na ito, hindi po tayo kasya. Katunayan po, mga minamahal, halos siksikan na po tayo ngayon, mga minamahal, at umaabot na po tayo sa labas yung dami natin, meron po tayo sa bandang kanan, at meron din po tayo sa bandang kaliwa, mga minamahal. Patuloy po, mga minamahal, ang ating paggawa ng ating pong bahay-sambahan, yung ating pong malaking bahay-sambahan, mga minamahal, patuloy po natin ginagawa yan at napakalaking halaga po ang ating kailangan. Kaya sa lahat po, mga minamahal, ng hinihipo po ng ating mahal na Panginoon, kinakausap po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, para po sa ating bahay-sambahan na malaki, mga minamahal. Maari po kayong magbigay ng inyo po mga special pledges po, mga minamahal. Isulat nyo lamang po sa sobre at mga minamahal, ipagkaloob po ninyo sa ating information, sister information. Ilagay nyo po for church construction. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Mas maganda po, mga minamahal, kung doon tayo, mas malaki, mas maluwag, lahat tayo kasya, mga minamahal. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At muli po namin ipinapaalala sa inyo na huwag po tayong magliban sa ating banal na gawain. Lagi po tayong dumalo 3 times a week, mga minamahal. Ang ating banal na gawain dito po sa dako ng Barangay Sagin, mga minamahal, pag-araw ng Miyerkules, tayo po ay nagsisimula sa ganap na alas 3 po ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. At yung ating pong overnight prayer po, mga minamahal, ay araw ng Biyernes. Tayo po ay nagsisimula sa ganap na alas 7 po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw po ng Sabado. At kapag araw po ng Linggo, mga minamahal, tayo po ay nagsisimula sa ganap na alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ngayon po, mga minamahal, na sumubra po ang ating oras dahil ngayong araw na to ay ipinagdidiwang po natin ang ating 36 years anniversary sa dako po na ito, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! At yung ating po mga banal na gawain sa ating po mga outstation dito po sa dako ng Pampanga, sa dako po ng Magalang, sa dako po ng Mabalacat, sa dako po ng Apalit, Florida, Lubao, mga minamahal, ay balik po, mga minamahal. Yung Mabalacat po ay pansamantala nating ginagawa dito sa dako ng Barangay Sagin dahil ongoing pa rin po yung paggawa ng ating bahay-sambahan sa dako po ng Mabalacat. Subalit yung Abalit, Lubao, Mabalacat, Florida, mga minamahal, at Magalang, Arayat, mga minamahal, ay balik po tayo uli sa susunod na linggo. Purihin ang ating mahal na Panginoon at sa dating araw at sa dating oras pa rin, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. After po ng ating banal na gawain, mayroon po tayong water baptism, mayroon po tayong counseling sa lahat po ng gusto pong may katanungan patungkol po sa spiritual, may mga problema, nais ng mayroong mga katanungan, mga minamahal, lumapit lamang po tayo sa ating beloved preachers area, sa mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng gustong magpalehans, lapit lamang po tayo sa harap, nandyan po ang ating po mga beloved prayer warrior, purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng mga choir member po natin, sa lahat ng ating mga marshal, mga minamahal, MMTF po, mga minamahal, sa lahat ng mga naka-duty po, mga minamahal, bago po tayo umuwi, gampanan po natin yung ating po mga duty, yung mga magpapatawid ng ating mga kapatiran, mag-aayos ng mga upuan, maglilinis po ng iba't ibang bahagi po ng ating pong lugar. Mga minamahal, gawin po muna natin yung ating mga tungkulin, mga minamahal, bago po tayo umuwi. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yung ating TV program po, mga minamahal, yan po ay nasa PTV Channel 4, every Saturday, mga minamahal, to 11:30, mga minamahal, hanggang madaling araw po ng Sabado. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kung wala na pong idaragdag ang ating pong mga beloved sister information, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay magtatapos na. Tumayo po tayong lahat. At tayo pong lahat, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved brother Manny Sese, ating beloved elder, para sa ating closing prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jojo Dacala. Praise the Lord. At tayo ba ay magkaisang magpasalamat sa matagumpay na gawain pinakalob ng ating pinamahal Panginoon Jesus sa maghapong ito. Praise the Lord. Purihin natin ang pinamahal Panginoon Jesus. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mga banal, dakilang pa namin Diyos, makapangyarihan sa lahat.
Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, tao sa puso po kami, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa matagumpay na gawain, pinagkaloob mo sa araw na ito, mahal na Panginoon, yung ginabayan, pinasbasan, linagsan, pinagpala, ang bawat yugto, mula sa opening prayer hanggang sa huling yugto, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang banal na mensahe, ang ebanghelyo ng kaligtasan na hindi lang pinagpala, mangaral, nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa ng Panginoon. Ganun po, mahal na Panginoon. Lubos ka namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon, sa masaganang paglukob, pagkilis mo sa aming kalagitnaan, ang napatong isat para na persensya. Patuloy na pinadadama sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy lamang sa aming panambahan sa araw tayo. Kasama ka namin, mahal na Panginoon. Ganun po, mahal na Panginoon. Sa amin na mahal, ginagalang Bagrista, Walistad, Almeida, patuloy po siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, pagkalupo, patuloy kaming pangunahan sa aming paglulingkod, mahal na Panginoon. Ganyan po, mahal na Panginoon, kung paano po kami itinako, ligtas, payapa, mahal na Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, taglay, pag-iingat mo, ganyan po sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, pauwi sa aming kanya-kanya mga tirahan, patuloy po kaming ingatan, mahal na Panginoon, patuloy ka pong manahan sa aming mga puso, mahal na Panginoon, at patuloy po kami panghawakan hanggang suling pagbabalik mo. Kung samot dalangin namin sa unang dalangin ng aming namagdulang sa Panginoon, sa matamis at mga pangalis mo. Amen. Praise the Lord. Amen. Magkamayan po tayong lahat, mga minamahal. Mga minamahal, mayroon po tayong nawawalang susi ng motor. Kung sino po yung nakapulot, pakibalik na lamang po sa ating beloved sister information. Amen. God bless you po mga minamahal. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yes, I love you with the